estero sa Santa Cruz sa Antipolo, may tinig na narinig, humihingi ng saklolo. Labog-labog nitong nakaraang linggo ang bangketang ito sa Antipolo, Rizal nang kung walang ano-ano. Mula sa estero sa gilid ng kalsada, may biglang lumitaw na kamay. Nakaupo kami noon dito. Nakita namin yung kamay niya, tinataas niya. Sinilip namin. At laking gulat nila nung kanilang nakita na sa ilalim ng estero may tao. May tao dyan. Ba't ka nandyan sa loob? Humingi siya ng tulong para makalabas. Buksan na yan, buksan. Saan na siya? Nagpakuha po siya isang kirma ng bareta. Andun yung ali, para siyang balisa na gustong makawala dun sa ilalim ng manhole. Tatanggalin na yan. Naging pigil hininga ang mga sumunod na eksena. Dalawa, tatlo. Hanggang ang babae, ligtas na nailabas sa butas. Babae. Bawa naman, ayun, nakakalabas na. Agad siyang dinala sa barangay hall. Itsura ng mukha ay talagang problematic. Naghahanap ng taguan, nagkataon na imburnal yun, kaya gumapang hanggang nakalayo. Pero paano ba siya napunta roon? Ayon sa kanilang investigasyon, posibleng sa entradang ito ng estero siya pumasok at binaybay ang maputik at madilim na bukanang ito na may 20 metro ang layo mula sa kung saan siya na-rescue. Buksan na yan, buksan. Para maliwanagan sa nangyari, ang Task Force Santa Cruz sinubukan siyang hanapin. Tinuntun nila ang binigay nitong address. Kilala niyo po ba itong nasa picture? Oo, kilala ko po yan. At dito nila nadatnan ang nagpakilala nitong kapatid sa ina. Yung mga kapatid ko nga lagi nagtatanong, kumusta na dyan dahil yung kapatid natin, sabi ko na, hindi ko na alam kung nasaan na. Dito niya ipinagtapat na ang kanyang kapatid nawala sa katinuan nung nalulung ito sa ipinagbabawal na gamot. Hindi sila nagkasama muli ng asawa niya. Hindi niya kasi nakukuha yung anak niya, ayaw ibigay sa kanya yung anak niya. Kung nga namin noon, dalhin niya sa rehab, kaya lang, wala lang akong pira katulad ngayon, nangangatulong lang ako. Kakanda kami ng mga seminar doon sa alam namin na gumagamit ng illegal na droga. Pinadala namin ng sulat para sumama doon sa programa ng barangay para magbagong buhay. Pinapadragtis namin lahat yan. Inirekomenda namin sa ating city at saka sa Radao sa Rizal, kailangan na i-rehab. At nung mga oras na yon, hindi rin daw nila alam kung saan na naman nagsusuot ito. Huli ko po siyang nakita nung GCQ pa po. Kung nasaan ka man ngayon, sana magpakita ka na para matulungan ka. Sana pag gumaling ka, magbago ka na. Buksan na yan, buksan. Sa mga naliligaw ng landas, sa madilim at masikip nilang mundo, sana matuntun nila ang liwanag para tuluyan silang makawala at muling makapagsimula. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.